May mga kwento tayong naririnig na parang suntok sa buwan, mga kwentong sobrang imposible, sobrang kakaiba, na kung hindi mo nakita sa sariling mata, hindi mo talaga paniniwalaan. Pero paano kung isang araw, may mismong tao na magkwento sa'yo, at habang nagsasalita siya, makikita mo sa mata niya ang takot na hindi gawa-gawa. Yung tipo ng takot na kahit tahimik na siya, nanginginig pa rin ang boses niya. Ganito ang kwento ni Aling Letty. Isang payat, tahimik, at may edad ng babae na halos hindi na lumalabas ng bahay. Sa buong baryo ng San Elias, kilala siya bilang yung may-ari ng itim na kulungan sa likod bahay, pero wala raw alagang manok. Wala ring anak. Wala ring bisita. Hindi nga raw lumalabas sa misa. Ilang beses nang tinangkang kausapin ng mga bagong kapitbahay, pero saglit lang siyang sasagot, malamig, mahina, parang may tinatago. Pero sa likod ng katahimikang yon, may isang sikreto siyang matagal nang kinikimkim, isang sumpang bumalot sa pamilya nila, 3 dekada na ang nakalipas. Noong bata pa ako, hindi ako dapat nabuhay, bulong niya sa akin. Habang umiiyak sa harap ng isang lumang larawan, isang batang lalaki, payat, may hawak na sisidlang may laman itim na sisiw. Si Letty ang bunsong anak sa 6 na magkakapatid. Isang pamilya silang dating masaya, kahit mahirap. Ang tatay nila ay mag-uuling, habang ang nanay ay mananahi ng lumang bestida. Wala silang masyadong pera, pero laging may tawanan sa kubo nila, lalo na tuwing gabi kapag nagkukwentuhan sila sa ilalim ng dasera. Hanggang sa dumating ang isang panauhing hindi nila inaasahan. Isang hating gabi, bumisita ang isang matandang babae, payat, kuba, at tila nawawala. Hinatid daw ng ama nila mula sa masukal na parte ng gubat, kung saan siya raw ay hinimatay. Walang makapagsabi kung bakit may matanda sa gitna ng gubat sa ganoong oras. Pero tinanggap siya ng pamilya ni Letty, pinakain, pinatulog, at inalagaan. Pagkagising ng matanda kinabukasan, isang bagay ang iniabot niya sa ina ni Letty, isang kahon. Maliliit, kulay uling, at may amoy na parang pinagsamang dahon at abo. Nasa inyo na to, isang regalo, sabi ng matanda bago tuluyang nawala. Hindi na nila siya muling nakita. Sa loob ng kahon ay may itlog, itim na itlog, makintab, at malamig kahit tirik ang araw. Sabi ng ina nila, baka laruan lang yon o alahas. Pero pagkalipas ng ilang araw napisa ang itlog. At doon nagsimula ang sumpa. Ang sisiw na lumabas ay hindi pangkaraniwan. Kulay itim ang balahibo, mapupula ang mata, at hindi ito tumitilaw. Tahimik lang ito, pero sumusunod lagi kay Letty. Akala nila, isa lang itong kakaibang alaga. Pero hindi tumanda ang sisiw. Hindi rin ito namatay. At mula nang dumating ito, sunod-sunod ang nangyaring kababalaghan. Isang gabi, nawala ang panganay nilang kapatid. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa tabing ilog, tuyo ang katawan, parang sinipsip ang laman. Walang bakas ng sugat. Walang kahit anong ingay ang narinig ng mga kapitbahay. Mula noon, isa-isa silang nangawala. Buwan-buwan. Isang kapatid. Isang kamag-anak. Hanggang si Letty na lang ang natira. Pero ni minsan, hindi siya sinaktan ng sisiw. Sa halip, sinasamahan siya tuwing gabi. Parang bantay. Parang tagapagligtas. Kaya hindi niya ito kayang itapon. Kahit sinisisi siya ng buong baryo. Kahit tinatawag siyang iaswang. Minsan, sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga mata, ang pinakadelikado ay yung akala mong nagliligtas sa'yo.
Sa gitna ng kwentuhan namin, dumating si Mang Rudy, matagal ng kaibigan ni Letty, at dati raw niyang kaklase. Medyo may edad na rin pero laging may baong kwento. Kahit paano, gumagaan ang loob ni Letty kapag nandoon si Mang Rudy. Pinagdadala niya ito ng pan de coco, at si Letty naman ang nagtitimpla ng salabat. Ano na naman ang kinukwento mo sa kanya, Let? Tanong ni Mang Rudy sabay ngiti. Yung sisiw mo. Baka pati siya matakot sa'yo. Ngumiti lang si Letty. Pero hindi na siya nakatawa. Tumayo siya, lumapit sa likod ng bahay, at binuksan ang lumang kulungan na halos natatakpan na ng damo. Sa loob, nakatayo pa rin ang sisiw, buhay pa rin. Hindi lumaki. Hindi tumanda. Bigla, tumingin ito sa akin. At sa loob ng isang segundo, nakita ko ang sarili kong parang natutunaw, hindi katawan, kundi alaala. Mga larawan ng mga taong hindi ko kilala, sunod-sunod na pumapasok sa isipan ko. May umiiyak. May tumatakbo. May humihingi ng tulong. Tapos, bigla itong nawala. Pasensya ka na, sabi ni Letty. Minsan, pinapakita niya kung sino ang susunod. Hindi ako nakagalaw. Sino ba siya talaga? Tanong ko sa wakas. Tahimik si Letty. Huminga siya ng malalim at binulong ang isang bagay na hanggang ngayon, paulit-ulit kong naririnig sa ulo ko tuwing gabi. Hindi siya sisiw, anak siya ng isang aswang na pinatay ng lolo ko. At ako ang ginawang tagabantay niya. Bago ako tuluyang umalis, tinanong ko si Mang Rudy kung bakit hindi niya iniwan si Letty kahit alam niyang may nililihim ito. Sumagot siya habang nakatingin sa kulungan. Dahil isang beses, naligtas niya ang buhay ko. Pero hindi libre ang mga kaligtasan na yan. Paglingon ko, wala na ang sisiw sa kulungan. Pero sa lilim ng puno ng saging may nakatayo. At hindi na sisiw ang itsura niya. Mula ng araw na yon, hindi na ako mapakali. Ang mga mata ng sisiw o ng nilalang na nagpapanggap na sisiw ay hindi ko makalimutan. Parang binuksan niya ang isang parte ng utak ko na hindi ko alam na meron ako. Parang may inilipat siya sa loob ko. Hanggang sa makauwi ako ng bahay, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, at ang malamig na hangin na parang sinusundan ako kahit walang ibang tao. Lumipas ang mga araw, pero hindi na ako mapalagay. Tuwing gabi, nananaginip ako ng mga mukhang hindi ko kilala, mga batang umiiyak, matatandang nakatingin ng diretsyo sa akin, at mga hayop na may pulang mata na tumatakbo sa kadiliman. Isa lang ang paulit-ulit sa panaginip, ang tinig ni Aling Letty, bulong sa dilim, bantayan mo siya. Huwag mo siyang iwan. Muli akong bumalik sa San Elias, dala ng kutob at tanong. Pero pagsapit ko sa lumang bahay, wala na si Letty. Wala na si Mang Rudy. Sarado ang mga bintana, at parang matagal nang walang nakatira. Nang itanong ko sa mga kapitbahay, tahimik lang silang nagkatinginan. Wala na sila. Nilamon na sila ng sumpa, sabi ng matandang babae na nagtitinda ng saging sa kanto. Hindi sila umalis pero hindi na sila tao nang huli naming makita. Nang gabing iyon, naglakad ako mag-isa sa may likod ng bahay nila Letty. Gusto ko lang manigurado, baka sakaling nandyan pa ang kulungan, ang itim na sisiw, ang anino ng mga tanong ko. Pero pagdating ko sa ilalim ng puno ng saging, wala na ang kulungan. Wala na rin ang sisiw. Tanging ang mga baka sa lupa ang natira, mga maliliit na paa, tila tumakbo palayo o baka papunta. Doon ko unang nakita si Mang Dalmasyo. Isang matandang lalaking halos walang buhok, may suot na lumang barong Tagalog,
at may dalang baston na gawa sa matigas na kahoy. Hindi ko siya narinig lumapit. Basta na lang siya tumayo sa likod ko, parang biglang sumulpot mula sa hangin. Ang ginising mo, hindi mo na kayang ibalik sa pagkakatulog, anya, habang nakatingin sa lupa. Ang sisidlan ay hindi na angkop sa anyo ng espiritu. Kaya siya nagbabago. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ang sisiw na yon, hindi basta alaga. Isa siyang bantay. Anak ng kadiliman. At ikaw na ang susunod na tagabantay. Nagtawanan ako, pilit na hinahawi ang takot. Pero seryoso ang mata ni Mang Dalmasyo. Sabi niya, siya raw ay albularyong tagapag-ingat ng mga lumang kasunduan, mga panata ng mga ninuno na ngayon ay halos nalimutan na ng makabagong tao. Isa raw sa mga panatang ito ay ang pagbabantay sa nilalang na isinumpa ng isang matandang diwata, na minsang lumabag sa batas ng kalikasan at nilikha ang nilalang na hindi mamatay, hindi tumanda, at hindi kayang mamatay sa karaniwang paraan. Bakit ako? Tanong ko. Hindi ko sila kaano-ano. Tahimik si Mang Dalmasyo. At sa katahimikang yon, binunot niya mula sa loob ng kanyang sako ang isang bagay, isang lumang anting-anting na yari sa buto, may ukit na simbolo ng buwan at mata. May dugo ka ng mga bantay. Yung lolo mo, si Isagani. Siya ang pumatay sa ina ng sisiw. Ang ginawa niyang iyon ang naging mitsa ng sumpa sa lahi niyo. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang malaman na may nilalang na sumusubaybay sa akin, o ang ideya na ang lolo ko, na isang simpleng magsasaka sa tiningin ko, ay may ginawang krimen laban sa isang nilalang ng kadiliman. Hindi aksidente na nakita mo siya. Tinawag ka niya. Dinala ako ni Mang Dalmasyo sa isang kubong nasa gitna ng bukirin. Doon niya pinakita ang isang luma at kulay itim na mutya na nakatago sa loob ng kahoy na sisidlan. Ayon sa kanya, ito raw ay bahagi ng puso ng inang aswang, ang huling piraso na hindi na isama sa pagkasunog noon. At habang hawak ko ito, parang may pumasok na malamig na hangin sa katawan ko. Para akong nalasing, nalito, at napagod, sabay-sabay. Hanggat hawak mo yan, makikita mo ang hindi nakikita. Maririnig mo ang tinig ng hangin. At darating sila. Sila. Ang mga nilalang na matagal ng tulog, pero unti-unti nang gumigising. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Sa isang bahagi ng sarili ko, gusto kong iwan lahat ng to, bumalik sa normal na buhay, kalimutan si Letty, kalimutan ang sisiw, kalimutan ang mga panaginip. Pero sa tuwing isasara ko ang mata ko, naririnig ko ang boses. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang iwan. Ilang araw akong nanatili sa kubo ni Mang Dalmasyo. Tinuruan niya akong gumamit ng usok ng kamangyan para itaboy ang mga anino sa dilim, pinakilala ako sa salitang pangontra, at pinabasa ng mga luma at sunog-sunog na tala tungkol sa mga lahi ng aswang at tagabantay. Pero kahit anong aral ang ibigay niya, hindi ako handa. Hindi ako bayani, sigaw ko minsan habang umiiyak sa ilalim ng buwan. Gusto ko lang malaman ang totoo. Hindi ko kayang labanan ang mga ganitong nilalang. Sumagot siya ng tahimik, kung hindi ikaw sino pa. Wala nang iba. Pinili ka na. Sa gabing yon, habang ako'y mag-isang nakaupo sa labas ng kubo, may narinig akong mga yapak. Maliit. Mabigat. Dahan-dahan. Mula sa dilim, tumambad ang isang peres ng pulang mata. Hindi na sisiw ang anyo niya. Mas malaki na siya ngayon. Parang sanggol pero may balahibo.
Parang tao pero may kuko. Tumingin siya sa akin. At sa loob ng isipan ko, isang tinig ang bumulong, hindi boses ng matanda, kundi ng batang lalaki. Ate, tulungan mo ako. At sa mismong sandaling iyon, hindi ko na alam kung kaaway ko ba siya, o kung siya lang ang tanging naiwan kong kapatid. Hindi ako nakagalaw. Habang nakatitig sa akin ang nilalang na mukhang bata, pero may balahibo ng hayop, ramdam ko ang kilabot na gumagapang sa katawan ko, hindi lang dahil sa itsura niya, kundi sa tanong na biglang sumulpot sa isipan ko. Paano kung hindi siya ang dapat kong labanan? Paano kung siya ang dapat kong iligtas? Pero paanong magliligtas ang isang tulad kong wasak sa loob? Bata pa lang ako, sanay na ako sa iniwang pangako. Umalis ang nanay ko noong 6 ako. Sabi nila, sumama raw sa ibang lalaki. Wala man lang paalam, ni hindi ko alam kung buhay pa siya o hindi. Ang tatay ko, palaging galit, parang sinisisi ako sa pagkawala niya. Ako na lang ang naiwan sa lola kong matanda at ubod ng tahimik. Hindi kami nag-uusap tungkol sa sakit. Parang sa pamilya namin, bawal umiyak. Bawal mangarap. Bawal magtanong. At ngayon, heto ako, pinapasa ng isang sumpang hindi ko pinili, at isang nilalang na hindi ko maintindihan. Pinatuloy ko siya sa loob ng kubo ni Mang Dalmasyo. Tahimik lang siya, parang batang naliligaw. Nakaupo lang sa sulok, nakatitig sa akin na para bang inaamoy ang galit ko, ang takot ko, ang buong pagkatao ko. Hindi siya nagsasalita, pero nararamdaman ko na parang may koneksyon kami, isang ugnay na hindi kailanman nabuo, pero hindi rin kayang baliin. Anong gusto mo sakin? Tanong ko minsan, halos bulong. Tumingin lang siya. Tapos bumalik sa dilim. Sa sumunod na mga araw, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa paligid. May mga ibon na nahuhulog mula sa langit, walang sugat, pero patay. Ang mga paniki kung saan-saan na lumilitaw kahit umaga. At ang mga aso sa paligid, hindi tumatahol, nakatingin lang sa kakahuyan na parang may hinihintay. Sabi ni Mang Dalmasyo, ito raw ang mga palatandaan. Hindi lang isa ang nilalang na gumigising. Ang nanay niya may mga alagad. Mga aninong sumasama sa hangin. Lahat sila naghahanap ng katawan na masisilungan. Isang gabi, habang natutulog ako, may naramdaman akong malamig sa tabi ng higaan. Pagdilat ko, may aninong nakadungaw sa bintana, matangkad, payat, at parang gawa sa usok. Walang mata. Walang bibig. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Gusto kong sumigaw pero tila nawalan ako ng boses. Biglang may lumundag mula sa likod, ang batang nilalang na tinatawag ko na lang ngayong buto. Sa isang iglap, naglaho ang anino. Naupo si Buto sa paanan ng kama ko. Hindi siya nagsalita. Pero narinig ko ang tinig sa isip ko, hindi ako ang kaaway. Kinabukasan, umalis si Mang Dalmasyo. Sinabi niyang kailangang hanapin niya ang isang matandang diwata sa kabundukan na maaaring may hawak ng pangontra, isang lumang kasulatan na maaaring magturo kung paano ko matutuldukan ang sumpa. Naiwan akong mag-isa. Ako at si Buto. Doon ko unang naramdaman ang bigat. Ang lungkot. Ang galit. Ano ba talaga ako sa mundong to? Tanong ko habang nakatingin sa sarili sa basag na salamin. Isa lang akong iniwang bata. Ni hindi ko nga alam kung totoo ang mga to, baka nababaliw na lang talaga ako. Sa ilalim ng ganung bigat, dumating ang pagsubok. Isang gabi, dumalaw si Aida, ang pinsan kong minsan kong tinuring na kapatid.
Hindi siya naniniwala sa mga aswang, sa mga kwento ni Letty, sa mga mutya. Pero dumalaw siya para sabihin may kakaiba raw sa anak niyang babae. Pang-apat na gabi na siyang nagsusuka ng itim, at nagsasalita ng hindi niya alam. Naglalakad siya kahit tulog. Dinala ko si Buto ng palihim. At pagkarating namin sa bahay ni Aida, ramdam agad ang bigat ng hangin. Nakita ko ang bata, nakahiga, nanginginig, at may itim na marka sa ilalim ng mata. Paglapit ni Buto, bigla itong napasigaw. Isang boses na hindi sa kanya ang lumabas sa bibig niya, boses ng matandang babae. Isa kang taksil, bata eh. Sumigaw si Aida. Hinila niya ako. Anong ginawa mo? Pero bago pa ako makasagot, ang buong bahay ay tila umalog. Nabitawan ko ang mutya, at sumambulat ang liwanag mula rito. Napasigaw si Buto, hindi sa sakit, kundi sa takot. Sa mismong sandaling iyon, may isa pang anino ang lumitaw sa sulok ng silid. Mula sa kisame, bumagsak ang isang nilalang, parang babae, pero may pakpak ng paniki, at mata na puro dilaw. Wakas, sabi niya. Nahanap rin kita, tagabantay. Gusto kong tumakbo. Gusto kong bitawan ang lahat. Pero nakita ko si Aida, yakap ang anak niya, umiiyak. Napatingin siya sa akin, hindi na may galit kundi may paghingi ng tulong. At sa gitna ng takot, doon ko naramdaman ang sakit. Yung dati kong sugat, ang pag-iwan ng nanay, ang pagkasira ng pamilya, ang lungkot na iniipon ko buong buhay, parang ginising ng eksenang yon. Parang pinapaalala sa akin ng tadhana, walang ibang tutulong sa mga iniwan, kundi ang kapwa nilang iniwan. Kaya kahit nanginginig, kinuha ko ulit ang mutya. Hinarap ko ang nilalang. At kahit hindi ko alam kung anong ginagawa ko, pinikit ko ang mata ko, at binulong ang unang salita na naalala ko mula kay Mang Dalmasyo, liwanag, sapitin mo ang dilim. Sumiklab ang liwanag mula sa mutya. Napaatras ang nilalang. Sumigaw si Buto, at bigla siyang tumalon sa pagitan namin, parang protector. Pagdilat ko, wala na ang nilalang. Pero ang bata, nakahinga na ng maayos. Si Aida, umiiyak. At si Buto, sugatan. Lumapit ako sa kanya. Inalalayan ko siya. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko. Sumagot ang tinig sa isip ko. Dahil kahit madilim ang lahi ko, ikaw ang unang tumingin sa akin bilang tao. At doon ko lang napagtanto minsan, ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng tao at halimaw, kundi sa pagitan ng pag-asa at pagsuko. Mula noong gabi na yon, nagbago na ang lahat. Ang baryo ng San Elias ay hindi na tahimik. Hindi na rin ligtas. Nagsimula nang maglabasan ang mga palatandaan, mga buntis na biglang nalalaglagan, mga manok na nawawala sa gabi at natatagpo ang tuyong-tuyo kinabukasan, at mga alon ng malamig na hangin tuwing hating gabi, kahit tirik ang araw buong araw. Ang pinakamasaklap, wala nang gustong lumapit sa amin. Si Aida, matapos ang nangyari sa anak niya, hindi na muling bumalik. Ayaw na rin niyang kausapin ako. Takot siya. At naiintindihan ko. Paano mo nga ba ipapaliwanag sa isang normal na tao na ang pinsan mong minsang iniwan sa baryo ay ngayoy bantay ng isang nilalang na pinanggalingan ng lahat ng kinatatakutan nila? Kaming dalawa na lang ni Buto ang naiwan. Si Buto, kahit sugatan pa rin mula sa nangyari, ay hindi na umaalis sa tabi ko. Sa gabi, natutulog siya sa paanan ng banig ko. Sa araw, tahimik lang siyang sumusunod, pero laging nakatingin sa paligid. Para siyang aso, alerto, handang manuklaw.
Pero sa likod ng mapula niyang mga mata, may lungkot na hindi ko rin mabasa. Parang siya rin ay pagod na. Takot na. At naghahanap lang ng tahanan. Minsan, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga, tinanong ko siya sa isip, "Buto, kung may pagkakataon kang maging tao, gugustuhin mo ba?" Matagal siyang hindi sumagot. Tapos may pumasok na tinig sa utak ko, mahina, pabulong, halos parang buntong hininga. Kung ang pagiging tao ay nangangahulugang masaktan, iwan, at kalimutan, baka mas mabuting hayop na lang ako. Napayuko ako. Pareho kami. Magkaibang anyo, pero parehong wasak ang loob. Hindi pa man kami handa, alam naming papalapit na ang panganib. Sabi ni Mang Dalmasyo, 1 linggo na lang bago ang gabi ng buwanang itim, isang gabi tuwing ika-9 na taon, kung kailan ang laylayan ng mundo at ng kabilang daigdig ay manipis na parang dahon. At kapag bumuka ang manipis na laylayan na yon, maaaring makatawid ang sinumang nilalang, kung may katawan silang masusuklian. At ang katawan na yon ako ang piniling bantayan. Kaya't kahit puno ng takot, nagsimula na akong maghanda. Tuwing umaga, tinuturuan ako ni Mang Dalmasyo ng mga lumang orasyon, mga panalangin na hindi Katoliko, pero mas lumang-luma pa. Kailangan daw itong iukit sa kahoy, isulat sa balat ng bayawak, o idura habang nakatingin sa ilawan. Ang bawat salita may bigat. May puwersa. At kapag binigkas mo ng mali, pwede ka raw kainin ng sarili mong dasal. Sa gabi naman, si Buto ang nagtuturo sa akin ng mga hakbang sa dilim, paano gumalaw ng tahimik, paano makiramdam ng anino, at paano tumingin sa mga mata ng halimaw nang hindi nababali ang loob mo. Pero kahit anong aral at orasyon, nananatili ang duda sa puso ko. May gabi na bigla akong humikbi sa loob ng kubo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat. Nakaupo lang ako sa sahig, yakap ang tuhod ko, at paulit-ulit na tinatanong ang sarili, bakit ako? Bakit ako lang ang naiwan? Wala ba akong karapatang mabuhay ng tahimik? Lumapit si Buto. Hindi siya nagsalita. Umupo lang sa tabi ko. Tahimik kaming naghintay sa pagdaan ng dilim. Hanggang isang gabi, nagising kami pareho sa isang malakas na sigaw mula sa may ilog. Tumakbo kami agad. Sa gitna ng ilog, nakita namin ang isang mangingisda. Kilala ko siya sa baryo bilang Mang Eton. Palagi siyang mabait. Palabiro. Pero ngayon, nakalublob siya sa putikan, at tila may nilalang na humihila sa kanya pababa. May makikita kang itim na braso, mahaba ang kuko, at mapula ang mata, sumisilip mula sa ilalim ng tubig. Parang usok na may laman. Saka ko lang napagtanto, hindi lahat ng kalaban ay galing sa lupa. Ang ilan galing sa kailaliman. Sumigaw ako, Mang Eton. Hawak lang po. Pero bigla na lang siyang nilamon ng tubig. Tahimik. Walang patak. Parang nalunod ng hangin. Hindi pa tapos, bulong ni Buto. Tila pagsasanay lang ang lahat ng ito. Paalala. Paunang latay ng digma ang paparating. Kinabukasan, pinuntahan ako ng isang babae, nakakulay puti, may mahabang buhok, at may amoy ng kamya. Diwata raw siya. Isa sa mga tagapagtanggol ng kagubatan sa paligid. Sabi niya, hindi lang si Buto ang may nilalayuan. Pati sila umatras na. Ang puwersa na gumigising ay hindi tulad ng dati. Ito'y halimaw na may pinaghugutan. May hinanakit. At ikaw ang sentro ng kanyang dalit. Bakit ako, tanong ko paulit-ulit.
Tumingin siya sa akin, at ang sagot niya ay kasinlamig ng hangin sa madaling araw. Dahil ikaw ang nagsimula ng lahat. O ang dugo mo sa halip. Iniabot niya sa akin ang isang bagay, isang piraso ng kahoy na may marka ng mata at buwan. Panghuli mo ito. Kung hindi mo kaya, ito ang magtatapos sa lahat. Hinawakan ko ito. Ramdam ko ang init. Ramdam ko rin ang bigat. Pumatak ang luha ko. Sa wakas, may panlaban na ako, pero kailangan ko ba talaga itong gamitin? Ngayon, araw-araw, papalapit ng papalapit ang gabi ng buwanang itim. Hindi na kami natutulog ng mahimbing. Si Buto mas naging tahimik. Ako mas naging malalim. At ang hangin parang may inaantay. Minsan sa gabi, naririnig ko na ang tinig ng ina ni Buto sa panaginip, malamig, mapanlinlang. Balik ka na, anak. Hindi ka nila tatanggapin. Hindi ka kailanman magiging kanila. Sa akin ka nagsimula, sa akin ka babalik. Gumigising akong basang-basa ng pawis, at ang puso ko, kumakabog. Pati ba si Buto kukunin rin nila? At kung mawala siya, may matitira pa ba sa akin? Hindi ko alam ang sagot. Pero ang isang alam ko lang ngayon, may parating. At kung hindi kami handa, mauubos kaming lahat, sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang gabi ng buwanang itim. Ramdam na ito sa balat, yung malamig na simoy kahit tirik ang araw. Yung pakiramdam na may nakatingin sa likod mo kahit mag-isa ka lang. At ang pinakamasakit sa lahat, pakiramdam ko unti-unting nawawala si Buto. Hindi siya nagsasalita gaya ng dati. Hindi na rin sumasagot sa isip ko gaya ng nakagawian namin. Madalas siyang nasa labas, nakaupo sa batuhan, nakatitig sa kakahuyan kung saan nagsimulang magpakita ang mga anino. At minsan, sa likod ng kanyang pulang mata, may lungkot na parang may pinipigilang ipagtapat. Naisip ko, baka pagod lang siya. Baka natatakot din, gaya ko. Pareho kaming bata noong iniwan ng pamilya. Pareho kaming pinilit lumaban sa dilim na hindi namin pinili. Kaya tiniis ko. Tahimik akong naghintay. Pero isang gabi, nagising ako sa mga yabag sa labas ng kubo. Tahimik akong lumabas, bitbit ang mutyang iniwan ng diwata. At doon, sa ilalim ng punong mangga, nakita ko si Buto kausap ang isang babae. Hindi siya tao. Mahaba ang buhok, kasing sinag ng buwan ang balat, at ang mga mata niya, itim na itim, parang sumisipsip ng liwanag. Tila pamilyar siya, pero hindi ko mawari kung saan ko nakita. Nagtago ako sa likod ng puno, pinipigilang huminga ng malalim. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya? Tanong ng babae. Boses niya'y malamig, parang pinanggalingan ng niebe. Umiling si Buto. Hindi niya pa kaya. Hindi niya kailanman makakaya. Hindi siya nilikha para dito, Buto. Ikaw ang huling susi. Ikaw ang may karapatan. Ang dugo mo dugo ng reyna. Bigla akong napaatras. Dugo ng reyna. Mula sa dilim ng mga salitang yon, unti-unti kong naintindihan. Hindi lang basta anak ng halimaw si Buto, isa siyang tagapagmana. Isang tagapagmana ng dilim. At kung tama ang pagkakaintindi ko, siya ang tunay na dahilan kung bakit dumarami ang anino. Umuwi ako sa kubo nang hindi nagsasalita. Hindi ko siya kinausap. Hindi ko sinabi na nakita ko sila. Pero ang loob ko, gulo-gulo. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw. Pero mas nangingibabaw ang sakit. Lahat ng taong pinagkatiwalaan ko, iniwan ako. Lahat ng minahal ko, naglihim.
At ngayong pakiramdam ko'y may natagpuan akong kasama sa laban, siya pa pala ang puno ng sikreto. Kinabukasan, bumalik si Mang Dalmasyo. Madungis, duguan ang laylayan ng barong niya. Pagkapasok pa lang niya sa kubo, napaupo siya sa sahig. Nauna na sila, bulong niya. Sino? Ang mga anino. Nakarating na sila sa lupain ng Diwata. Sinira nila ang puno ng mutya. Wala na tayong kukuhang panibagong orasyon. Wala na tayong tagalunas. Tayong tatlo na lang. Tumingin siya sa akin, at kitang-kita ko sa mata niya ang takot. At may mas masahol pa. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Ano? Hinugot niya ang isang papel mula sa kanyang sako. Isa itong lumang tala, kulay lupa na ang gilid. May mga sulat sa sinaunang baybayin, at may guhit sa gitna, isang babae, may hawak na bata, at sa likod nito'y isang itim na nilalang na may pakpak. Hindi ikaw ang tagabantay, Anya. Nanlamig ako. Ano nang ibig mong sabihin? Ang tagabantay ay dapat galing sa linya ng mga diwata at tao. Ikaw ay galing sa linya ng mga naputol ang salita niya. Biglang lumiwanag ang buong kubo. Tumaas ang alikabok at sumambulat ang hangin mula sa labas. Tumayo si Buto sa pintuan, nakatingin sa amin, pero hindi na siya si Buto. Mas mataas na siya ngayon. Mas maputi ang balahibo, pero mas pula ang mga mata. Ang boses niya ay hindi na bata. Wala na akong kailangang itago. Napatingin sa akin si Mang Dalmasyo, sabay sigaw, umalis ka dyan. Hindi na siya si Buto. Pero huli na. Ang buong paligid ay unti-unting nabalot ng usok. Mula sa sahig, sumulpot ang mga nilalang, hindi hayop, hindi tao. Mga nilikha na parang gawa sa anino, may hugis ng matandang aswang pero walang mata. Ang gabi ng buwanang itim ay ngayong gabi na, bulong ni Buto. At ako ang kanilang hari. Halos mabingi ako sa mga sigaw ni Mang Dalmasyo. Binulot niya ang mutya mula sa aking kamay, sinubukang isaboy sa paligid. Umilaw ito, pero hindi sapat. Bakit mo to ginagawa? Sigaw ko kay Buto. Akala ko kasama kita. Lumapit siya sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya gamit ang tunay niyang bibig. Dahil ikaw lang ang naniniwala sa akin. At kung ako'y mamumuno sa kadiliman, ikaw ang gusto kong isama. Napaluhod ako. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang lokohin ng kaibigan, o ang paalalahanang kahit anong gawin ko, lagi akong mapipili para masaktan. At sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang sumigaw mula sa labas, layuan mo siya. Isang bolang liwanag ang tumama sa dibdib ni Buto. Napaatras siya, napasigaw. Tumakbo ako palabas, at nakita ko si Aida, bitbit ang anak niyang dating sinapian. Hawak niya ang isang lamparang gawa sa mutya, at ang mga mata niya nagliliyab. Hindi kita iiwan, pinsan, sigaw niya. Hindi na yon. Hindi sa ganitong laban. At sa unang pagkakataon, kahit may aninong gumagapang sa paligid, kahit ang langit ay kulay abo, kahit ang puso ko'y halos bumigay na sa dami ng sugat, naramdaman ko na hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ako tapos. Pero alam ko rin wala na kaming oras. Ang huling gabi ay dumating na. At si Buto, na minsang naging kasama, ngayon ay hari na ng kadiliman. At ako ang tanging naibang piraso sa kwentong hindi pa natin ganap na nauunawaan. Chat said, ang hangin sa San Elias ay hindi na kagaya ng dati.
Mabigat na parang usok, malamig na parang kamatayan. Sa langit, ang buwan ay buo pero itim, parang mata ng halimaw na matagal nang nakatitig sa amin. Ito na ang gabi ng buwanang itim. Sa gitna ng patag na palayan, kami ni Aida ay nakatayo, magkayakap ang takot. Sa likod namin, ang anak niyang si Maya ay mahigpit na hawak ang lamparang gawa sa mutya, ang huling liwanag na natitira sa amin. At sa harap namin, sa dulo ng aninong gumagapang, si Buto, hindi na ang batang nilalang na kilala ko, kundi isang ganap na nilalang ng dilim. Ang balat niya ay tila bakal na itim, ang pakpak niya ay mistulang mga dahong tuyong kumakampay sa hangin. Sa kanyang ulo, may tatak ng buwan na nakabaligtad. At sa kanyang mga mata, wala na ang lungkot, wala na ang takot. Tanging galit at paghuhusga. Wala na ang mga diwata, sabi niya, ang boses niya ay umuukit sa lupa. Wala na ang mga tagabantay. Ako na ang magtatapos ng lahat. Umabante ako, hawak ang mutyang inukit sa kahoy, iniukit ko ang mga dasal sa palad ko, bago pa man kami dumating. Hindi ko alam kung kakayanin ko, pero alam kong hindi ko pwedeng umatras. Hindi na ngayon. Buto, sigaw ko, kilala pa rin kita. Kahit anong anyo mo ngayon, alam kong may natitira pa rin sa iyong kabutihan. Tumawa siya. Mahina. Malalim. Wala nang buto. Hindi niya kinaya ang bigat. Kaya ako ang bumangon. Mula sa paligid, nagsimulang sumulpot ang mga nilalang ng dilim, ang mga aninong nakatago sa loob ng puno, ang mga espiritong dating gumagala sa paligid ng baryo, pati na ang mga dating alagad ng kanyang ina. Sa isang iglap, napalibutan kami. Huwag kang matakot, bulong ni Aida sa akin. Hanggat may ilaw, hindi tayo basta-basta malalamon. Humigpit ang hawak ko sa mutya. Lumapit si Buto. At kung pumayag kang sumama sa akin, anya, itatangi kita. Hindi ka na magiging takas. Magiging isa ka sa amin. Sa wakas, hindi ka na mag-iisa. Umiyak ako. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil sa kabila ng lahat, gusto kong maniwala na may totoo sa mga sinabi niya. Gusto kong maniwala na may parte sa kanya na totoo pa rin ang pagkakaibigan namin. Pero alam kong hindi ko na siya mababalik. Kailangan mong pumili, bulong niya. Ako o sila. At doon ko naintindihan ang buong kabuuan. Ang sumpa ng aming pamilya, ang pagkakapatay ng lolo ko sa ina ni Buto, ang kawalan ko ng sariling lakas noon, lahat yon, dinala ako sa gabing ito. At ngayon, ako ang magiging taya. Hinakbang ko ang kanan kong paa sa pagitan namin. Pinikit ko ang mata ko, inalala ang bawat panalangin, bawat salitang inukit ni Mang Dalmasyo sa lumang papel, bawat aral ng diwata, bawat huling paalala ng mutya. Sa ngalan ng liwanag, sa pangalan ng tunay na puso, tinatanggihan ko ang dilim. Sumiklab ang mutya sa kamay ko. Isang bugso ng liwanag ang tumama kay Buto. Napaatras siya, sumigaw. Nanginig ang paligid. Gumalaw ang lupa. Ang mga nilalang ng anino ay nagsimulang umatras. Pero hindi siya basta natalo. Hindi mo ako kayang wasakin, sigaw niya. Hindi mo kayang tapusin ang simula ng lahi ko. Tumalon siya. Hinampas ako. Tumalsik ako sa lupa, gumulong sa putikan. Duguan ang gilid ng labi ko, pero hindi ako sumuko. Hinanap ko ang mutya. Hinanap ko si Aida. Tumakbo siya, inabot ang lampara kay Maya, at siya na mismo ang humarang kay Buto. Hindi mo siya masasaktan, sigaw niya.
Hindi habang may lahi kaming lumalaban. Hinampas siya ni Buto. Tumilapon si Aida. Bumagsak siya ilang metro palayo, hindi na gumalaw. Sumigaw ako. Tumakbo kay Aida. Aida! Aida, huwag ka munang sumuko. Maya, hawak ang lampara, humarang sa amin. Si Buto lumapit. Mabigat ang hakbang. At sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin. Hindi ko na ito mapipigilan. Ganito na ako. Humawak ako sa dibdib ko. Pikit matang tinanggap ko ang sakit, ang galit, ang takot. At sa isang iglap, sinindihan ko ang natitirang dasal na isinulat sa mutya, isang huling orasyon na hindi para saktan, kundi para palayain. Kung totoo kang may puso, alalahanin mo kung sino ka bago dumilim ang lahat. Sumiklab ang liwanag. Bumalot sa kanya. Nagsigawan ang mga nilalang ng dilim, nagsipagtakbuhan sa paligid. Si Buto nanlumo. Napaluhod. At mula sa liwanag, nakita ko ang mata niyang dati, ang mata ng batang takot, batang naghanap ng tahanan. Hindi ko ginusto to, bulong niya. Gusto ko lang may magmahal sakin. Lumapit ako. Yumakap ako sa kanya, kahit ang katawan niya'y mainit, masakit. Patawad, Buto. Patawad sa ginawa ng lolo ko. Patawad sa iniwang sakit. Unti-unting naglaho ang dilim sa paligid. Ang langit, unti-unting lumiwanag. Ang buwan, bumalik sa kulay puti. Pero si Buto hindi na siya nagsalita. Naiwan lang ako, yakap ang katawan niya, ang katawan ng batang minsan kong tinuring na alaga, kaibigan, at kapatid. Si Aida, buhay pa. Nanghina lang daw. Si Maya, ligtas. At ako ang bagong tagabantay. Hindi dahil pinili ko, pero dahil wala nang iba. Akala ko tapos na. Pero sa huling sandali, habang inililibing namin si Buto sa ilalim ng punong mangga, may narinig akong boses, pamilyar, pabulong, puno ng hinanakit. Ang reyna ay hindi pa tapos. At mula sa likod ng ulap, ang buwan ay muling kumurap. Matapos ang gabing iyon, tahimik na muli ang San Elias. Pero hindi na rin ito ang baryong nakasanayan ko. Marami ang nawala. Maraming bahay ang iniwan ng mga tao, lumipat na sa Karatigbayan para makaiwas sa kamalasan. Yung iba, ayaw na ring magsalita. Tila binura na ng takot ang kanilang alaala. Si Aida, bagaman sugatan, unti-unting gumaling. Tahimik siya sa umpisa, pero minsang naupo kami sa may batuhan kung saan lumaban si Buto, saka lang niya ako kinausap. Hindi ko akalaing magiging ganito ang kahihinatnan, sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pero salamat. Salamat kasi pinili mong tumindig, kahit alam mong pwedeng masaktan. Umiti lang ako. Walang masabi. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung tama nga ba ang ginawa ko. Nailigtas ko ang baryo. Nawala ang mga anino. Pero kapalit noon isang nilalang na minsan kong minahal na parang sarili kong kapatid. Pinagpatuloy ko ang pagiging tagabantay. Hindi ito glamoroso. Wala itong gantimpala. Araw-araw ay pakikitungo sa mga nilalang na hindi mo pwedeng takutin o pakiusapan. Minsan, lumalapit ang mga espiritu ng gubat na nawala ng tahanan, naghahanap ng kausap. Minsan, may buntis na hindi alam na pinaglihian siya ng nilalang sa kabilang mundo, at kailangan kong gumawa ng orasyon para hindi mapinsala ang bata. Si Maya,
Anak ni Aida, lumaki ring may kakayahang makakita sa hindi nakikita. Hindi ko alam kung dahil sa pagkakasangkot niya noong gabi ng buwanang itim, o kung dahil sadyang dumadaloy na rin sa dugo niya ang kapangyarihan. Pero isa lang ang sigurado, hindi ako nag-iisa. Minsan, habang tinutulungan ko si Maya gumawa ng anting-anting, nagtanong siya, "Ate, si Buto ba masama?" Napahinto ako. Tumitig ako sa maliit na kahoy sa kamay ko. Hindi, sagot ko. Hindi siya masama. Nasaktan lang siya. At minsan, pag sobrang sakit na, kahit mabuting puso nagkakaroon ng dilim. Tahimik lang si Maya. Pero alam kong naintindihan niya. Dahil minsan, kahit bata, ramdam nila ang bigat ng mundo. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik ang mga halaman sa paligid. Ang mga punong tuyot na mulaklak muli. Ang mga ilog na madilim, luminaw. Pero ang punong mangga kung saan inilibing si Buto na natiling tahimik. Hindi ito namunga, pero sa gabi, may maririnig kang ihip ng hangin na tila boses ng bata. Hindi nakakatakot, kundi malungkot. Isang gabi, dinala ko si Maya sa punong yon. Dito siya nakahimlay, sabi ko. Bakit mo siya inilaban, kahit alam mong panganib siya? Nagtagal ako bago sumagot. Kasi minsan, kahit alam mong delikado, mas mahalaga pa rin kung sino siya para sa'yo, kaysa kung anong pinili niyang maging. Lumuhod kami pareho, nag-alay ng bulaklak. At habang ginagawa namin yon, napansin kong may maliit na sanga na sumulpot mula sa lupa, may dahon na kasing berde ng bagong umaga. Tahimik kaming umuwi. Ilang araw matapos noon, dumating ang isang matandang babae. Wala siyang pangalan, pero may dala siyang mga kwento, tungkol sa mga huling diwata, sa lahi ng mga nilikha sa gitna ng gabi, at sa propesya ng isang tagabantay na hindi mula sa kanila, ngunit pipiliing manatili. Ikaw yon, sabi niya sa akin. Hindi ko naman sila pinili, sagot ko. Pero pinili mong hindi tumalikod. At yon ang tunay na kabayanihan. Umalis siya bago pa ako makapagtanong ng higit pa. Minsan, sa gabi, nararamdaman ko pa rin ang presensya ni Buto. Hindi bilang kalaban, kundi bilang anino ng isang alaala. Parang tinig na paalala na minsan akong minahal ng isang nilalang na hindi ko lubos na naintindihan, pero minahal ko rin ng buong buo. At sa tuwing mapapaisip ako kung tama ba ang landas na pinili ko, babalik lang ako sa simula. Sa maliit na kubo, sa piraso ng mutya, sa alaala ni Aling Letty, sa mga kwento ni Mang Dalmasyo, at sa malamig na gabi kung saan ginising ako ng takot pero hindi ko hinayaang lamunin ako nito. Ngayon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagsisindi ako ng ilawan sa may bintana ng kubo. Hindi bilang proteksyon, kundi bilang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag na pwedeng ibahagi. Minsan, iyon na lang ang kailangan. Isang maliit na ilaw para sa mga nilalang na minsang nawala, minsang nasaktan, at minsang naging tayo rin. At kung sakaling bumalik ang dilim, hindi na ako magtatago. Dahil minsan, hindi mo kailangang maging bayani para magligtas. Kailangan mo lang piliing manatili. At sa mundong puno ng takot, ang pagpiling yan ay isang himala.